Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-29 Sunday sa karaniwang panahon, World Mission Sunday. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang araw po sa inyo. Sabi kanina ni Lara, makiisa po tayo sa misa niya. Hindi ko po ito misa, ito po'y misa nating lahat. Tulad ng ating pagdiriwang, tayo'y nagsasama-sama sa pagpapasalamat sa Diyos. At isama natin ang pasasalamat sa mga gawain ng paghahatid ng mabuting balita sa iba't ibang sitwasyon ng tao, sa iba't ibang bansa, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mga misyonero. Ngayon po ay World Mission Sunday. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. At papurihan natin ng Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Tugon, Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos na sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Tugon, Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Tugon, Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. kung ang puon ay dumating,
Sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin, tugon. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pangalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay niyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung ayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang araw po at welcome dito sa ating Mission Mass. We are on troubled times. Yung nangyayari doon sa giyera, sa Israel, sa lugar ng Gaza, at yung pananalakay na ginawa ng mga Hamas, at ngayon ay yung pagganti ng mga puwersang Israelita doon sa lugar ng Gaza. Alam natin na kailanman hindi katugunan ng karahasan, violence, para sa ating paghahanap ng kapayapaan. So, hindi tayo makapagbigay ng maliwanag na posisyon kung sino ba ang tama at mali sa dalawa. Pero alam natin, never is violence at wala nananalo sa gyera. Wala ring nananalo sa terorismo. Pare-pareho tayong talo. Kaya gamitin natin ang World Mission Sunday na ito na parang panalangin natin para makamit ang tunay na nakapayapaan pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. Alam nyo, nakakataba naman ng puso dahil may isang Pilipina, si Angeline, na nang lumusob ang mga Hamas doon sa teritoryo ng Israel, hindi niya iniwan ang kanyang inaalagaang isang Hudyo at ito'y siya mismo ay pinaslang at namatay. She could have avoided it kung siya'y tumakas, pero sabi nga ng ambassador ng France,
It is the face of the Filipino. At ano yung mukha ng Pinoy? Ito yung mukha ng pangangalaga, ng dedikasyon, at ng pagtatawid ng pagbibigay ng kanyang sarili para sa isang nangangailangang matanda. Kung yun ang mukha ng Pilipino, courage, care at love, tamang-tama yung Ebanghelyo. Dahil nang tinanong ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakasulat sa denaryo, sa pera, at ang sabi nila, kay Cesar po. Pues, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang pera ay para sa Diyos, pero tayong tao, ang nakaukit sa atin ay ang mukha ng Diyos. Kaya ang sarap marinig na kay Angelina, Pilipinang nurse, na hindi bumitaw, ang nakaukit sa kanya'y mukha ng Diyos. At ano yung mukha ng Diyos na ipinakita ni Angeline doon sa sitwasyon sa Israel? Katapatan, katatagan, courage, pangangalaga, at pagmamahal. Sa makatuwid, ito pala ang mukha ng Diyos. Ito rin sana ang mukha ng anumang pamahalaan. Sapagkat kung ang pamahalaan, sabi sa 1 Peter 2:13-17, alang-alang sa Panginoon, igalang niyo ang mga hari. Sumunod sa mga hari. At ito yung kalooban ng Panginoon. Alam natin na kahit sa unang pagbasa, ang humirang sa hari, ang paghirang ay galing sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, may intensyon ang Diyos sa pagkilala sa pamumuno ng makalupang hari. At ito'y para saan? Sapagkat ang lahat ng meron sa atin ay galing sa Diyos. Naroon ang paggalang sa hari, pero meron itong limitasyon. Kung ang hari matuwid at tama at nasa katotohanan, bakit hindi? Pero kung ang hari ay hindi namumuno sa tunay na pagkilala sa dangal at karapatan ng tao, kailangan nating ipakita ang higit na mamumuno, ang kalooban ng Diyos. Tanong natin sa ating sarili ngayon, sa linggo ng mga misyon, paano tayo nagiging mukha ni Jesus sa ating pamilya? Anong klaseng mukha at puso ng Diyos ang ating ipinakikita sa tahanan at sa ating lipunan? Amen. Sabay-sabay po tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo lumapit sa ating Panginoon at sa bawat kahilingan ng ating katulunan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patnubayan mo ang aming simbahan upang manatili siyang tumatayo para sa pagtatanggol ng karapatan ng tao, sa dignidad ng bawat isa, sa pamamagitan ng kanyang tinig at ng kanyang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ay ipakita ng mga namumuno sa aming bayan ang tunay na pagmamalasakit para sa ikabubuti at kaayos ng lipunan na aming kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa bawat pamilyang Pilipino dito sa loob ng ating bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo, upang mapangalagaan ang kaayusan ng tahanan, magkaroon ng tunay na pagtutulungan at pagmamahalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang misyon na ginagampanan ng iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo at ng mga laiko, religyoso at kaparian ay lalo pang maging matibay upang maging mga saksi
Sa dakilang salita at pagmamahal ng Diyos, panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipinagdarasal natin ang mga kahilingan ng mga pamilyang inilapit sa atin, ang kanilang intensyon, nina Joyce Llamas and family, Colleen, Marco, Clarice, Charis, Joseph at Julian Reyes, Nacionales family, ni Jojo Manley, Linda Arenas and family, ni Manny Villar and KKW family. Sampun sa panalangin sa kagalingan sa mga may karamdaman, si Edward Blockhurst and family, Jake Jacoba de Vera, at para sa katahimikan ng mga at kapayapaan ng mga kaluluwa ni Mark Anthony Llamas, Venancio and Loreto Saddam, Felisa and Urbano Arenas, Elinor Neira Alcalde, Ana Rosal Esteban and Dolores Arenas, Eufemia Manley, Lucia Absalon, Sonia at Esther, at sa mga panalangin itinatawid nyo sa oras na ito, maaari po nating ibulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Igawad mo, Panginoon, na ang aming mga pagsusumamo ay marinig mo at maipagkaloob ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin kayo ang ating hain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran. Sa paghahain namin ng mga alay ay iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin. Ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos puso't diwa. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaysa namang hel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Sabay-sabay po tayong yumuko. Ngayon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo at nagpuri.
Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ng aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong yumuko. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo at ang samon namin. Kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa-kaisa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay sa ng aming Santo Papa, si Francis, ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Pangalagaan mo ang sambayan ng tinipon mo rito sa Mission Mass at ang mga taong ipinagdarasal namin, sampu ng kapayapaan sa lugar ng Gaza at Israel. Alalahanin mo yung mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw, kasama si Father Roderick Salazar Jr., si Paulo Pabalan. Alalahanin mo yung mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng pumanaw, maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat pumasok sa buhay na walang wakas, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si St. Arnold Johnson na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristo ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ialay po natin ang panalangin ito para sa tawag sa kapayapaan, siyang tugong misyon ng bawat isa. Sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, ilayo mo kami sa lahat ng masama at ligalig. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka't naghahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain inyong lahat. Panginoon, sinabi mo, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka't naghahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumain niyo pong lahat. Magbatian tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Jesus na nangusap, kay Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Tayo'y sa Diyos. Mapapalang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana mga hirap na Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Marami pong salamat doon sa mga tumatangkilik sa ating Mission Mass at doon sa ating TikTok account na Conversations with Father Jerome. Anyayahan ko lang po na pakitulungan lang din po para ma-share ninyo to sa inyong mga kaibigan at kakilala. Samantala, yun po mga nagpapadasal para sa parating na araw ng mga pumanaw, All Souls Day, maaari. Meron din po kami na ibinibigay sa Facebook para maipahabol ninyo ang inyong mga prayers for the souls. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo, sundan si Kristo.